Rox at Imo, nagkita na. Paano nga ba nabuo ang Rox Pirates? Kakaibang lakas ni Rox. Dito lang yan sa chapter spoiler natin ngayon. Kaya ano bang hinihintay natin? Tara na! Nag-umpisa nga ulit ang chapter na ito sa ending ba din ng ating previous chapter, kung saan nag-meet for the first time itong batang Loki at si Rox. At sinabi nga din dito na si Rox ay isa ding swordsman. Pero hindi na lang daw ito basta-basta swordsman. Dahil may kakaibang way nga ito ng paggamit ng kanyang espada na hindi nga din pangkaraniwan. Ang pagkakasabi dito ay parang nga daw tinamaan ng kanyon or parang pinalo ng maso. Na kung titingnan natin ay kakaiba nga ito. Kakaiba sa mga pangkaraniwang nakita na natin, na instead of mahiwa dudurugin ka ng mga atake nito. Kung ganun, maaaring hindi siya yung nakita natin na humiwa dun sa bundok sa previous chapter. Maaaring makonfirm din dito sa chapter na to na hindi siya ang previous user ng Opi-Opi Nomi na lumalabas sa mga theory. Dahil nga sa bukod tanging lakas nito ni Rox, ay nagawa niyang kumidnap ng 5 hari from Reverie na siya lang mag-isa. At sinabi din dito na 8 years ago is nagkita na nga din itong si Imo at Rox sa Reverie kung saan din sila nagkita ni Harald. At hindi lang yan, according din sa spoiler na ito, nakarating nga itong si Rox sa Room of Flowers. Ito yung lugar kung saan lagi pinapakita si Imo na nasa loob ng Pangea Castle na kung saan ginaganap din ng Reverie. At sa pagkikita nga din nilang iyon, ay makikita din dito si Gunko as directly servant ni Imo. Hindi din na-specify kung batang Gunko ba ang nakita niya dito. Pero kung nakita niya nga dito si Gunko meaning matagal na ang ugnayan nitong dalawa. Maybe this is before pa maging Holy Knight si Gunko or magkaroon ng devil contra kay Imo. Kaya up until sa present time ay buhay pa ito. Sa pag-uusap nga din nila ni Imo noon, ay nabanggit ni Rox na isa siyang fan ni Davy Jones, na para bang tinutukoy na totoong nag-i-exist ito. Dahil nga ng chapter 306, nabanggit ni Robin na si Davy Jones ay isang cursed pirate noong pang ancient time na nakatira sa ilalim ng dagat, pero isa nga daw lang itong alamat. Hindi in-specify at medyo malabo kung anong year ang 8 years ago na tinutukoy nila dito. Pwedeng 8 years ago mula nung pagkikita nila ni Harald sa Reverie. Dahil nga din sinabi ni Rox kay Imo na babalik siya. Pero syempre hindi pa rin tayo sigurado. Doon nga din daw sa pagkikita ni Rox at Harald ay naglaban nga itong dalawa. At sa sobrang lakas nga ng haki, yumanig ang buong Pangea Castle. Parang katulad din ng laban ni Roger at Whitebird noon. Kung ganun ay napakalakas nga din talaga nitong si Harald, dahil kinakaya niyang sabayan nitong si Rox. Sa lakas nga nitong si Rox, inasira niya ang isa sa mga Justice Gate. Kung maaalala nyo, itong mga Gate of Justice ay isa sa mga pinakamatibay na security ng world government. Imagine, nasira lang ito ng isang tao. Bukod pa dun ay nakapagnakaw pa ito sa mga Celestial Dragon ng isang barko na may kayamanan at pera. Nakakagulat din talaga kung paano niya nagagawa ang mga ito. Alam naman natin kung gaano kahigpit ang security doon at matataas na ranggo ng marine sa mga nagbabantay. Kung ganito kalakas si Rox, mas may explain lang nito kung bakit nagtulungan pa si Roger at Garp noon sa God Valley para lamang talunin siya. Na-explain din dito kung paano ni Rox nabuo ang mga crew members niya. At dahil nga daw yun sa Davy backfight. Kung babalikan natin ito yung laban na pinagkasundo ng dalawang pirate group, kung saan ang mananalo ay pwedeng kumuha ng bagong member dun sa kalaban nilang team. At doon nga nabuo ang Rox Pirate, na siya ding title ng chapter na dinidiscuss natin ngayon. Aside nga din kila Shiki, Whitebird at Stussy, meron pang dalawang member na kasama ni Rox noon sa Elbap. Ito ay walang iba kundi si Wang Si at isang pang karakter na tinatawag na Marlon. After nga ng pamamalagi ni Rox sa Elbap ng ilang taon, sinakap na niya ang Pirate Island, na kung saan sa current episode natin ay ginawa din ng kanyang anak na si Blackbeard. At yan na nga
ang mga nakuha nating information dito sa chapter spoiler natin ngayon. Isang solid na chapter na naman nga ang hihintayin natin. At dito talaga, pinakita kung gaano kalakas si Rox. At ayun, salamat ulit sa panonood kung umabot ka man hanggang dito. Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Hanggang dito na lang. Paalam!